Hindi uusad pa ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ideklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ngayong araw. Ang kabuuan ng report na yan ihahatid natin live mula sa House of Representatives ni Judea Bernardo. Judea? Sa naging pagdinig ng komite ngayong Miyerkules, nakakuha ng supermajority vote ang mosyon na insufficient in substance ang naging reklamo o impeachment complaint na inihain ni Atty. Andre De Jesus sa botong 42 yes, 1 negative at 3 abstention. Deklarado ring insufficient in form ang reklamo na matalo ng 7 no votes ang 39 yes votes mula sa House panel members. Dahil dito, dismayado ang panig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa mistulang pagbabasura umano ng komite ng kanilang reklamo laban sa Pangulo. Ayon sa kampo ng progressive groups, prematurely murdered ang nangyaring pag-dismiss sa impeachment laban sa Pangulo at mistulang tumayo umanong abogado ni Marcos ang komite. Malinaw po sa mga paliwanag ng mga kinatawan ng mayorya kanina na ang pinagbabatayan nila ay mga hindi dapat na batayan. No? Sabi nila, walang ebidensya. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Hindi pa po yan ang yugto ngayon. Ang kailangan lang alamin ay kung merong recitation of facts, may sapat na aligasyon na pinagbabatayan yung betrayal of public trust. Matapos ang pagdinig, Juana, nilinaw ni Representative o ni House Justice Panel Chair, Representative Jinky Luistro, na suspendido ang buong pagdinig ngayong linggo at magbabalik sila sa February 9, Lunes yan, upang talakay naman ang kanilang committee report. Live mula dito sa Kongreso, ako po si Judea Bernardo, DATV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.